Nanindigan itong si Senador Bato de la Rosa ng Davao na parang lumalabas na umabuso raw ang ating gobyerno, ang ating PNP doon sa pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy. Pakinggan po ninyo yung ilang portion o bahagi ng kanyang privilege speech dyan sa Senado. Talagang tumayo pa siya at pinanindigan yung kanyang paniniwala. Ewan ko kung anong dating sa inyo nito. Kung ito ba ay tama dahil dun sa court order na warrant of arrest na pinapalabas niyang hindi maganda yung nangyayari sa Davao. Pakinggan po ninyo. Here is my appeal to the President Bongbong Marcos, Mr. President. Mr. President, it is my fervent hope that my remarks in this August chamber will reach President Bongbong Marcos. To President Bongbong Marcos, I am reaching out to you in all humility. I do so not only as a concerned citizen and a resident of Davao City. I speak also as someone who deeply believes in your commitment to this nation. Marami na po tayong narinig sa balita. Hindi raw po aalis ang PNP dahil may nadidetect silang heartbeat. To that, we raise no objection. We are in opposition to question these technological advancements. And yet, while your PNP is focused on the underground heartbeat, which they suspect belongs to the heart of Pastor Kibuloy, I urge you, dear President of this nation, to listen also to a different sort of heartbeat. The heartbeat of thousands of Filipinos in the midst of this cacophony of sounds. It is our hope that the voices and hearts of these Filipinos will not be drowned out. Among them are the members of the KOGC, deprived of their religious freedoms. Their right to practice their faith is being challenged, and their pleas for support are echoing through our land. Excuse me. Let us also listen to the hearts of thousands of students from Jose Maria College Foundation Incorporated and Liceo of the Philippines in Davao City, as well as their parents, who are grappling with the disruption of their education. I feel that it is not suitable, it's not justifiable, that in the attempt to serve a warrant of arrest, we also end up arresting our young people's dreams. This is highly unwarranted, Mr. President. Wow. Unwarranted ang sinasabi ni Bato de la Rosa ng Davao. So kayo po, ano inyong masasabi dyan? Talagang ito ang iso kay Kibuloy na politika na. Anong justisya meron sa Pilipinas pagka ganito? Simpleng warrant of arrest. At maging si Kibuloy, lagi niya sinasabi, simple lang yung kasong ito, maliit na kaso yan, kaya kong harapin. Pero paulit-ulit niya sinasabing kayang harapin, hindi naman niya hinaharap. Di ba? Para bang ang buong gobyerno na gumagalaw, meron nang 10 million reward, meron ng operation ng pulis, hindi pa rin siya sumisipot, hindi pa rin siya nagpapakita. Inuulit ko sa dati kong mga video tinatapik. Kapag merong court order, dalawa lang ang pwedeng gawin ng merong order. Sumuko or magpahuli. At ang haharang sa mga may warrant of arrest, pwede rin kasuhan at makulong ng 4 na taon at 6 na buwan. Nasa batas po yan. Yung haharang sa pagpapatupad ng warrant of arrest, pwedeng kasuhan. At yun namang may warrant of arrest katulad ni Kibuloy at iba pa, wala silang ibang gagawin kung hindi sumuko or magpahuli. Pero ang kabaliktaran, ang nangyayari, kabaliktaran. Maraming humaharang sa warrant of arrest, ayaw sumuko, ayaw magpahuli. Di ba? Yan ang nangyayari dito sa Pilipinas. Anong gagawin natin pagka ganito? Talagang pagtatawanan tayo sa international community kasi sa ibang bansa walang ganito. Sa kanila, pag may court order, mayroong ganitong warrant of arrest, sinuhuli talaga. Kahit sino. Diyan pa lang sa Malaysia, di ba? Nandan nyo yung mag-asawa, yung Prime Minister.
nung matanggal siyang bilang Prime Minister, hindi nagtagal, nagkaroon ng trial, hinuli sila ng mga pulis. Walang nagprotesta. Hinuli yung mag-asawa until now nakakulong, guilty, 12 mga taong makukulong. Prime Minister yon, pati yung asawa. Ni-raid yung bahay, marami nakuhang mga ebidensya. Sa kailang bansa, ang batas pinatutupad. Dito sa atin, ipatupad mo ang batas, may mga nagtatanggol sa mga akusado. May humaharang sa court order. May humaharang sa policy ng gobyerno. Katulad ditong si Bato de la Rosa. Di ba? Ano bang gusto niyang palabasin yan? Kita mo, nagpunta pa siya doon sa Davao. Pinuntahan niya yung compound. Di ba? Hindi trabaho ng politikong makialam sa warrant of arrest. Di ba? Trabaho ba ng mga senador, ng politiko na ipahinto ang warrant of arrest? Ipahinto ang galaw ng mga otoridad sa paghahanap? Pati yung pag-detect doon sa kung posibleng tatago sa mga tunnel o bunker, kinu-question ni Bato de la Rosa. Bakit? Bakit tayo ganun? Anong demokrasya ito? Anong klaseng bansa tayo kung pati court order, mga warrant of arrest, pinupolitika, sinasakyan ng mga politiko, tinitira pa ng mga politiko, sa halip na sila'y tumulong para sa pagpapatupad ng batas at mabigyan ng hustisya ang lahat. After all, hindi lang complainant sa sexual harassment, qualified human trafficking ang naghahanap ng hustisya. Pati si Kibuloy, kailangan din ng hustisya niya. Pero ang hustisyang yan, hindi yan sa magitan ng politiko. Ang hustisyang yan, ang korte ang magbibigay. Kaya dapat sumuko sa korte, sumuko sa batas, magkaroon ng trial, magkaroon ng due process, rule of law. Yan ang tamang proseso. Hindi yung pagtatago. Hindi yung kakampihan ng nagtatago. Hindi yung kakampihan ng mga nanghaharang sa court order. Inuulit ko. Ang haharang sa court order para sa ipatupad ito, para hulihin ang merong court order, ay dapat kinakasuhan at pwedeng makulong ng 4 na taon at 6 na buwan. Yun po yun. Pero dito sa atin, ganun eh. Parang binabaliwala yun. Kaya ang ating hamon sa ating mga kinaukulan, although ginagawa na, dagdagan pa nyo ng ipin ng ating batas. Suportahan ang ating Pangulo. Suportahan si General Torre at General Marbil. Ipatupad ang batas na kahit kanino at kahit sino. Huwag matakot sa mga politiko. Huwag matakot sa people power. Huwag matakot sa mga nangaharang sa warrant of arrest. Kung kinakailangan, arestuhin ang humaharang sa warrant of arrest o ipakulong o kasuhan dahil obstruction of justice. Di ba? Yan ang kailangan natin. Pag ang ating batas matibay pero malambot ang pagpapatupad, mababaliwala ang mga batas. Dapat no one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Please like ng aking mga video para po makarating at makatulong tayo ng kaalaman sa mga bukas ang kaisipan pero saradong kaisipan, wala tayong magagawa dyan. Yung mga matatalino, mga professional, may pagmamahal, malasakit, yan po yung ating pinaglilingkuran. Kaya please like, subscribe, and follow sa ating mga channel.